Anong latest po mga kababayan? Eto, Land Bank Manager kumanta na sa Senado. Nako po, walang illegal sa Office of the Vice President. Nako, BP Sara, cleared na cleared na! Nako mga kababayan, kaya pala no, tingnan nyo yung pagmumukha nila oh, di ba? Sila Riza, yang sila Luis Tro de Lima kanina. Nako po, mabuti na lang at itong si Senator Cayetano at Idol Robin Padilla mga kababayan ay nako po, napaamin itong panibagong witness ngayon dyan sa Senado. Kaya eto, panoorin natin kabayan. My point is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Wala naman pong illegal doon sa encashment. Yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasubmit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious? Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction. Kanina po, sabi nyo personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito. Wala po akong sinabing may pagdududa. Kanina, sabi nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo, Nako mga kababayan, di ba? Talagang pilit na pilit mga kababayan, no? Kung baga pinilit talaga nila na dapat may ano si BP Sara talaga. Di ba? Pero mga kababayan, no? Tila ba'y inosente tingnan yung bank manager mga kababayan no, ng Land Bank. Di ba? Ano ba ba? Ang bihira eh. Gusto nyo kasing ano si BP Sara ma-impeach talaga di ba? Alam na natin yan mga kababayan kasi kampon sila ni Risa, di ba? Sila Tulpo, Rafi Tulpo. Di ba mga kababayan? Kaya naku po. Unusual po ang nasabi ko. unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction. Suspicious? Anong suspicious? Hindi po pwede magsabi po na Yun oh. na nag-report po kami dahil nga po i-invoke po yung AMLA law. Yan. Okay. At eto naman po mga kababayan, pakinggan muna natin itong tanong ni Senator Robin Padilla po mga kababayan. Na tila ba'y natameme yung mga kasamahan niya dyan sa Senado, lalong-lalo na yung mga gustong magpa-impeach talaga kay BP Sara na prosecution. Ay naku po. Eto, panoorin natin mga kababayan ha. Uh-huh. Pagka sinabi pong unusual, hindi pangkaraniwan. Hindi po ba? Yes. Kapag sinabing suspicious, ibig sabihin kahinahinala. Apa, sir. Wala po kayong nakitang kahinahinala, hindi po ba? Wala naman po. Opo, ibig sabihin hindi po illegal. Wala naman. Ang ano lang po kasi namin is yun sa check and cashment. Opo, ibig sabihin wala pong illegal. Wala po. Ay, nakita. Wala. Maraming salamat po. Sa prosecution naman po ako. Wala po mga kababayan ha. Klarong-klaro yan ha. Ako. Ginoong prosecutor, pangkaraniwan po ba ang confidential fund? Your Honor, yung confidential fund po. Diretsang sagot, Chua. Ano naman yan? Di ba? Dapat diretsong sagot, mga kababayan, di ba? Sa akin pong pagkakaalam, ito po'y binibigay. Pangkaraniwan po ba siya na ibinibigay? Depende po sa mga government agency at saka So hindi po siya pangkaraniwan kasi depende. Tama po. Salamat po. Checkmate, mga kababayan. Di ba? Dito pa lang, wala na, cleared na talaga yung ating future president na si Madam BP na Sara Duterte, mga kababayan. Di ba? Klarong-klaro yan. Dito pa lang, pambihira talaga. Minute, sir. Maraming salamat. Ito pa kabayan. Presiding Officer, Miss Violeta, magandang umaga. Magandang umaga din po. Kaklaruin ko lang po, yung cheque ay mula po kanino? Mula po sa Office of the Vice President. Hindi po. Eto naman yung isang witness, mga kababayan, no? Di ba? Diyan po napunta yung Bagong pondo, witness. no? But kanino po, anong account galing po yung perang yan? Sa Office of the Vice President nga po. Because it was already downloaded to the Office of the Vice President from the Treasury. Is that Opo, correct? opo. Okay. So this is OVP funds na napunta kay Miss Gina Acosta na SDO po nila. Tama po. Basta po yung si Miss Gina, yung payee po ng cheque. Yung pay. Okay. Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki, no?
Kapag ganun po, Talagang yan yung nag-trending ngayon mga kababayan, no, sa buong social media na yung unusual na yan. Na tila ba'y nakapagtataka raw. Ang laki raw. Pero sa bilyon-bilyong nawala sa flood control, hindi unusual. Hindi sila nagtaka mga kababayan, di ba? Tapos itong kay BP Sara, ilan lang ba yan? 125 million mga kababayan. Tapos, di ba, alam naman natin na yung mga paratang nila, di ba, hindi yan totoo mga kababayan. Pero ngayon, talagang yan yung ini-insist nila mga kababayan. Pero pakinggan natin yung sagot mismo. Witness ito ng mga kababayan prosecutor. Ay hindi, prosecution mga kababayan. Si Luis Torpaya pala yung prosecutor. Lead prosecutor. Di ba mga kababayan? Eto, pakinggan natin. do you report this to any agency? Kung nagtatakan nyo po na parang ang laki naman ito. Do you do any reporting or wala na pong reporting yan? Pambira mga kababayan. Anong magtataka? Hindi yan magtataka. Land Bank Manager yan mga kababayan. Bilyon. Yung pera pumapasok dyan sa kanilang bangko. Diba talagang grabe. Ini-insist talaga nila mga kababayan. Para yung mga Pilipinong tila ba'y walang alam mga kababayan ay nako po maniniwala sa kanila. Diba? As simple as that. Kaya nga si Dilima kanina mga kababayan ay pinatigil ni Senator Chis Escudero magsalita, di ba? Kasi puro kadramahan di ba? I'm sorry, Your Honor. May we invoke po yung AMLA rule Invoke. na hindi po kami AMLA. pwede mag-disclose any Yung- information po regarding sa reporting. Sa reporting. Okay. AMLA rule po siya. Let me rephrase the question. Ang government transactions po ba ay sakop ng AMLA rules? Makakasagot po niyan ang AMLC po. Hindi, pwede niyong sabihin, hindi ko po alam yung sagot. Kayo po isang branch manager. Tino- So, kayo po yung nasa land bank ng ilang Tinuruan pa ba yan? taon. Alam niyo po yung mga rules. Nais ko lang pong malaman kung ang government transactions ba ay sakop ng AMLA regulations po natin. Wala naman pong exemption po doon. So, sakop po siya. Sako po. Okay. Sako. So, ang sinasabi niyo po ba sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions? Tama po ba? Yun nga po. So, I invoke po na Yun. mag-prohibit po ako magsabi po nito. Okay, let me rephrase. I'm sorry, these are simple questions, no? Regulations lang po ito. So ulitin ko, sakop ang government transactions sa AMLA regulations, correct? Yes. Lahat po. Yes. At ano po ba Yes! yung rules natin pagdating sa pagre-report sa AMLA? Above a certain amount? Tama po ba? Opo. Opo. Magkano po yung limit? Kapag above, what amount po yan? More than 500,000 po. O any amount above 500,000, whether private po o gobyerno, nire-report niyo po sa AMLA. Supposedly po. Yung over 500,000, magkaiba po yun, Covered di ba? po. Okay, yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasabit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious? Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For And- this simple as particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction. Yun. Okay, klaklaruin ko Kanina po, Ayun, sabi niyo mga first... kababayan, Office of the Vice President na transaction yun Tapos maghihinala ka pa. Kaya legit transaction di ba mga kababayan? Personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito. Wala po akong sinabing may pagdududa. Pambira talaga mga kababayan, di po ba? Grabe, wala Wala siyang pagdududa, ikaw lang yon Senator Bam at itong Senator Risa. Pambihira. Okay, so covered, definitely, kasi it's above 500,000, pero yung suspicious transaction, ayaw niyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA. Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious. Okay, sige po. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat. Mr. Alan Secretary. sige na. Cayetano is recognized Eto na. thereafter. Senator Judge Eto Joel na po, Villanueva, mga you have 2 kababayan. minutes. Magandang I'm sorry, after Senator Alan, Senator Risa. Thereafter, Senator Judge Joel Villanueva. You have 2 minutes, sir. Magandang umaga, Madam Witness. Welcome to the Senate. Maganda. Most of my questions Eto na, na tanong mga naman kababayan. ni Senator Erwin. I just like to ask, but you're familiar with the concept of confidential or discretionary funds? Or hindi? In government parlance. Wala po kang Okay. alam. No, kasi kung hindi ka familiar,
whether that agency has 50 million discretionary funds, or let's say if you were the manager sa OP and they had, I don't know how much now, 10 billion, you won't find it unusual kung 500 million, 250, 1 billion. Kasi nga usual means parate, unusual means bakit ganito kalaki, no? Because when I was in the DFA, there was a big storm, and I've never dealt with Land Bank directly except for my personal account as sa sweldo ko as DFA secretary. But the president asked us, what can each agency do? So my staff then, si Yusek Ariola, said, sir, maraming ma-stuck sa mga ports, airport at seaport. May isa tayong fund. Kung OFW sila, pwede tayong magbigay. So I think we had to withdraw 50 or 100 million. At sinabi ng branch manager, wala. And then it was a Friday. So I had to call the president of Land Bank and say, sir, basta stranded, hindi. And then they sent over 50 or 100 million. So my point is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Yan. Wala ang naman tanong. pong illegal doon sa encashment po. Because nga, may difference when it's a private account. Diba, kabayan? So it's a private account and they don't usually, let's say, someone has a private account, commercial or private, I mean in business or personal niya, they always withdraw 50,000, 100,000. This is theoretical so hindi to covered ng bank secrecy law. Suddenly, we-withdraw ng 3 million, minsan nagtatanong, di ba? Dahil know your customer, di ba? Ganon din sa deposit. I'll just finish this line. Ganon din sa nag-warning lang. deposit, di ba? So, kung sweldo ko 30,000, every time nagde-deposit ako 30,000. Biglang magde-deposit ako 2 million, tatanungin ako, sir, saan galing to? Right? Correct. Pero pag government, as long as you're dealing with the people you identified with, so whether that's DPWH, whether that's DOTR, basta't everything's in order, magtataka ka lang pag sobrang laki ng amount, but then you'll release it. No? Kindly Thank you. wind up. Yeah, Senator that's all. Judge Allen. Thank you. I was just Yan. clarifying that point. Thank you, Klarong-klaro Senator po. Judge Allen. Klarong-klaro po mga kababayan, yung paliwanag ni Senator Peter Cayetano di po ba? Samantalang yung kay Bam Aquino kanina mga kababayan, talagang pilit. Di ba? Pilit lang paaminin pero wala Mga kababayan legit yung transaction Di ba? And Senator Judge Risa Ontiveros Ito. is recognized. Pakinggan natin si Madam Riza. You may proceed, ma'am. Yung future president raw po ng mga kakampuings mga kababayan. Eto na. You're ready. You have 2 minutes. 2 minutes. Madam Riza, president raw ng mga kakampings. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, yung 32 years nyo po na sinabi sa banking industry, yun po ba lahat ay sa Land Bank lamang? Opo. Okay. And then, sabi nyo po, unusual. Unusual yung withdrawals na ito. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa Land Bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. First time. Okay. Sabi nyo nga kanina, Basta na, mga unusual yung kababayan. amount. First time, may ganyang amount na 125 million pesos. Bakit nyo sinabing unusual? Ano yung floor nyo para sabihing unusual yung isang amount? Usually po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha. Mhm. Sa other, naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa, yung disbursement po nila, by checks po, hindi po cash. Okay. So, hindi lang yung laki nung halaga na 125 million ang unusual din na yung ganyang unusual amount ay sa cash kinuha at hindi sa mga cheque. Opo. Okay. And Okay. yung 125 million, yun ba yung minimum na pag kinuha in cash, sasabihin nyo unusual? Or meron bang lowest amount na kapag kinuha in cash, sasabihin nyo na rin unusual? Pwede naman po naming sabihin na unusual. Let's say kung over, let's say 500,000 na po siya. Over 500,000? Kasi yun, Kung over 500,000 kinuha in cash, sasabihin nyo unusual. for that particular, let's say po yung kliyente, yung Yes. mga ganun po. Opo. For the particular client. Ito, hindi lang 500,000, 125 million. So, 250 times mas unusual sa minimum amount na sasabihin yung unusual kung kinuha in cash. Kita nyo mga kababayan, talagang in-exage ni Madam Riza mga kababayan, di ba?
Depende po rin sa Depende yan, class, yung syempre. kliyente po. Depende sa kliyente. But kung sino mang kliyente aside, nasabi niyong unusual dahil 125 million na para po sa akin is 250 times yung 500,000 at hindi po in check, kundi in cash po kinuha. Totoo, madam. Pwede nga po, depende po sa Depende depositor nga. po niya. Oo. Kung regular lang sa kanya yung mga ganang withdrawals or what, it's usual. Okay. Pero kung parang for the first time ma-encounter namin that much, unusual po sa And amin. this was your first time. Opo. And in your 32 years, higit 3 dekada, kung masasabi nating pambihirang amount ito in cash, Opo. masasabi nating once in a lifetime yung ganitong amount in cash. Pwede po. Pwede. Alright. Salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you. Tutuloy ko po sa second round. Thank you. Pambira talaga mga kababayan, no? Talagang halatado na gusto niyang ma-impeach si VP Sara, syempre. Risa Ontiveros yan mga babayan di ba? Siya yung future president ng mga kakampuing Thank you, di ba? Senator Judge Risa. Senator Judge Villanueva, thereafter, our distinguished Senate President. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Thank you, Sir Presiding Officer, Senate President. Madam Witness, binanggit niyo po yung unusual, no? And gusto kong susugan yung katanungan. Susugan? Yung usual, below 500,000 pag individual. Pero Individual kung yan. ito'y government agency, paano niyo masasabi na ito'y unusual? Any depositor naman po, kung hindi naman po ganong frequent silang nag-withdraw ng ganong kalaking cash. Kaya po, naano ko siyang unusual. Kung ganito po na 4 na beses na nag-withdraw na 125 million, would you say usual na siya? Unusual nga po. No, Kasi- kung 4 na sunod-sunod na yung binanggit po ninyo, 125 million, sunod-sunod, nagiging usual na po ba siya? O unusual pa rin? Pwede naman po. Na What is usual. it? Kung sunod-sunod naman po, magiging ano na po siya. Talagang usual Usual transaction na, po yun. di ba? So, Mga kung kababayan? ganun nga po, na 4 na sunod-sunod, usual transaction na siya. Opo. Madam Witness, as I understand, no, yung process, the BM would provide the funding, notice of cash allocation, and then the agency authorizes the disbursement. At kayo, for example, sa inyong bangko, sa Land Bank, bine-verify nyo lang at you pay the corresponding instruments. Is that correct? Opo. Bine-verify po yung pag-issue ng cheque po, yung mga signatories, payees, like that po. So bago po inilabas ang salapi o yung pera, ano-ano pong dokumento yung aktual na natatanggap po ninyo at inyong masusing sinusuri? Kasi sabi nyo nga ho, I'm sure from the first withdrawal, as you made mention, it's unusual. So ano yung mga talagang sinusuri po ninyo na dokumento bago nyo i-release ito? Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yun. So yun lang po yung inyong chinecheck. Opo. And that's it, you release it right away. Yes, sir. And binanggit Claro, mo kanina, hindi ito suspicious Para sa ano ko po, hindi po siya Hindi. suspicious. Oo. at lahat po ay legitimate. Yes, sir. Yes, sir. One Yes, last sir, question syempre. that I'd like to ask. With this amount of money that will be withdrawn by the payee, ano yung mga advance arrangements? Kasi hindi, sabi nyo nga, hindi usual yung biglaan, 125 million. Ano yung mga advance arrangements na inihingi po ninyo o tinatawag po sa inyo bago mailabas po itong salapi na ito? How far in advance was Land Bank informed that these amounts of warning na po, physical Senator Joel. cash would be required for each transaction? Mga a day or two po, ni-inform po kami from the cash division po ng OVP na meron po silang ganong cash requirement. So, sa amin naman po, pinoprocess naman po namin yung requirements nila bago po namin sila Process advise po, na mga available na po yung kababayan. cash. So in 24 hours, kaya na Di po. ba? Pwede naman po. Salamat po. Maraming salamat. Thank you rin. At yan na nga ang buong detalye ng ating balita. Di ba mga kababayan? Just because it's unusual doesn't mean it's illegal. Di ba? Wala naman pong illegal doon sa encashment po ni BP Inday Sara yan mga kababayan ng Office of the Vice President syempre. Pero samantala kanina si Senator Bam at yung si Riza mga kababayan, di ba? Sobrang halatado mga kababayan. Amira talaga.
Ako po, at eto pa mga kababayan, pakinggan naman natin yung syempre kampo ni BP Sara, walang iba, Attorney Poa, mga kababayan. Eto, pakinggan natin. For her. So I did not mean to. At nagkaroon na rin ng ruling, nagkaroon na kasi ng isang pagkakataon na Eto, nagkaroon ng Attorney Poa, state kabayan. opening statement ang prosecution, and in a way nagkakaroon po kasi ng Ukol to sa nangyaring impeachment trial kanina dyan sa Senado, mga kababayan, no? ang tinatawag nating conclusions of law. Kumbaga nailalahad na doon yung mga paratang nila at nabibigyan na ng konklusyon Tama. na may maling nagawang ating Vice Presidente. At sa pananaw ng defense, dapat yun ay kumbaga sa kanila pinapatunayan nila through their witnesses and not Tama, mga kababayan, no? Oh, dahil to sa ginawa ni Dilima kanina, mga kababayan. Diba? Naku po, pinagsigawan na niyang may kasalanan si BP Inday Sara Duterte, mga kababayan, di ba? Which is, yung witness, pagsalitain niyo, hindi ikaw. Pambihira, di ba? through statements. Kaya po we really recorded our objection to such statements at nagpapasalamat naman po tayo sa patience rin ni Representative De Lima at nagpapasalamat din tayo sa ating presiding officer. Ang Nakita naman niya yung point natin. Attorney Poa, kabayan, no? Actually, ayoko po sanang mag-interject in the middle of her speaking kasi it's quite disrespectful naman talaga to do that. Ang So I bait. was really trying not to. Except Ang that bait, mga ang kababayan. magiging problema kasi natin katulad noon is pag nasa record na, kahit na pa-strike off na natin yan, narinig Tama. na po ng ating mga kababayan at Iyon. baka po makondisyon kasi yung minds Correct. ng mga kababayan natin. Correct, Lalo-lalo na attorney. hindi pa po tayo naglalabas ng ebidensya ukol dito, kahit yung prosecution at that time wala pong nilalabas na ebidensya. At lalong-lalo na dahil ang depensa ay hindi pa rin naglalabas ng aming ebidensya. So yun lang naman po iniiwasan natin. But Correct. I have to say that again, I'd like to pay my utmost respect for Representative De Lima for being patient also with the objections that I recorded earlier. Sa first witness, hindi po kayo nag-cross-examination. Is it part of your legal strategy or talaga nakita nyo lang na hindi na kailangan mag-cross-examine? Well, sa totoo lang, it was really on the legal strategy side. It was more of, doon naman sa naging testimonya ng witness, wala naman tayong nakitang issue doon. Wala namang questionable, wala namang damaging na nailabas ang ating witness. At regular lang naman Correct. na yung Walang witness damaging, ay mga nag-identify kababayan. ng mga check at hindi naman natin kina-question yun. So, I didn't want to prolong the proceedings and be petty by asking questions pa kung hindi naman kinakailangan. Ang galing, mga kababayan. Attorney Poa. Di ba? Lead counsel ni BP Inday Sara Duterte, mga kababayan. Di ba? Sobrang simple. Ang bait pa, kabayan. Di ba? Oh. Yung cross-examination, cross-examine ko on the second. May isa kasi yung attorney kasi na-approve yung unusual, saka yung isa pa. Oh, ito na yung unusual, mga Well, kasi kababayan. yung unusual para sa akin, that's the opinion nung bank manager. I don't see how it will affect the case. Hindi naman siya matter at issue dito. Hindi naman kine-question yung validity noong encashment. Diba? So, I thought it was petty, no? For us to even dwell on that. The only questions I raised was, I just wanted to clarify kung bakit nga nag-exit sa labas. But again, I cannot really dwell on the merits, pero at least ma-explain ko lang kung bakit ganun ang naging approach ko sa cross-examination. Just to dispel any insinuations, doubts, whatever, as to bakit sa fire exit. But our job is to just elicit the answers from the witnesses, no, and to clarify certain matters. So as you can see naman, and as I've always said, I'm committed to not delaying the proceedings. So kung hindi naman, and that's just not me, but the entire defense team, no. So kung hindi naman kailangan magtanong pa ng additional questions, we don't want to be petty about things. Attorney, kung naging mabilis ngayon ang proceeding, mawa na ang next, Opo. paano yan? Mas magiging matindi na ba ang katanungan? Kasi Sa amin naman po, hanggat makakaya, kung pwede namang hindi na questionin ng mga bagay-bagay in terms of official documents, etc., hindi na ko rin naman po gagawin, hindi na lang gagawin ng defense team. Pero, syempre, mas masalimuot pagdating sa COA because I'm sure mas maraming tanong din ang mailalabas ng prosecution ukol dyan, no, to make their case. At syempre tayo, we will also have to react accordingly. But I'm still hoping na hindi na tayo ganun kahaba. No? It will depend on how the proceedings go. But what I can say is kung hindi naman kinakailangan, hindi na rin namin masyadong hihimayin pa para naman hindi tayo petty. Ang galing mo, Attorney Poa. So, what you do not accept, do not agree that this is an unusual transaction? Hindi naman po sa we do not agree. That is the opinion kasi of the bank manager based on her experience. So sa atin, kung yun ang opinion niya, yun ang opinion niya. But that doesn't change anything or that does not put anything at issue dito sa case. Kasi ang Tama. nag-uusapan naman Tama dito, ka iba ba yung use of the funds. No? It's not the withdrawal of the funds. So hindi, para sa akin, again, Ang galing. I'm overusing the word. Parang masyado ng petty talaga kung pati yun, patulan pa natin.
Good job po, Atty. Poa, mga kababayan. No? Samantalang sila Senator Bam, mga sila Tulpo kanina, mga kababayan, Risa Ontiveros, yan yung kanilang tinutukan. Yang unusual, mga kababayan, yung pahayag na unusual ng bank manager. Diba? Eh, that's her opinion po, mga kababayan. Diba? Ika nga ni Atty. Poa. Oh. Pambihira. At eto pa, kabayan, syempre, para di tayo bias, mga kababayan, kahit bias na bias tayo. Ay eto, pakinggan din natin, mga kababayan, yung press conference din sa kabilang kampo. Eto, pasok, Kong Luistro. Kong Defensor Hughes, eto. earlier yung mga binanggit ko, yung ay perfect start na no, pagdating po doon sa confidential funds. Clearly po, noong impeachment hearing po sa Justice Committee, na lumabas na po doon, no? Yung bukod po doon sa 72.3 million na pinababalik ng COA notice of disallowance, nandun din yung 375 million pesos na another notice of disallowance for. Mukhang inantok pa tong si Kong Luistro, mga kababayan. Nakita nyo naman yung pagmumuka. Tila ba inantok ba to or stress na mga kababayan? Dahil alam nilang patalo na sila. Naku po. 2023 CF po ng OVP. Doon po na-establish na yung pattern sa maling paggasta po ng opisina ni VP Sara. Yun po ba yung aabangan nating pasabog? Kumbaga, and ano pa po yung makikita natin next week? Pasabog. Mga kababayan, no? Diba? Wala sa hulog, itong si Luistro. Oh, iba yung kanyang pinasagot. Itong si Adjong Kabayan. Nakita natin yung testimonya ng dalawang land bank managers na hindi naman ata sila nag-uusap pero mukhang pareho. Anong pareho? Ano? Kung paano in-cash at saka ano yung pag-income, yung amount, no? And the same source of amount, which is the confidential funds. So clear po yun, na-establish na po yan. In fact, hindi na po nag-cross ang depensa, no? Patungkol dyan. So, Kasi ano pang i-cross ni Atty. Poa? Diba? Excuse me po, mga babayan. Ha? Diba? Ano pang i-cross examine ni Atty. Poa? Diba? Ika nga niya kanina, mga kababayan, yung unusual na yan, wala. Na importante, legit, yung transaksyon. Today, na na-establish is yung amount na yon sinasabi ng dalawang bank managers na unusual sa kanila kasi first time nila naka-experience ng ganon. Maybe, I'm not trying to, I'm not trying. this is not actually to probably explain to you kung ano yung mga, yung bakit nila nasabi na unusual. Pero kasi, normally, baka sa mga ibang ahensya, meron talaga mga accounts, no? Ang mga agencies in land bank. Pero ito kasi, hindi to withdrawal, talagang encashment. So, I mean, from that alone would speak yung allegation ng ating gusto nating ipresenta. Wala na, nagkabulol-bulol na. Na hindi lang po yung Wala na, finish na talaga, mga kababayan. pero even yung manner by which, again, these amounts are being spent. Did you get my point? Yeah, the way. Yun nga po, Nakakaubo yung paliwanag mo. Kung Adjong. Ongoing na po bang cases or charges or complaints filed against VP regarding plunder, technical conversation regarding this? I am not very much certain, but what I recall, after the termination of the inquiry in aid of legislation of the Committee on Good Government, then presided by Congressman Joel Chua back in 19th Congress, nag-submit ng committee report. And then this committee report was docketed during the time of then Ombudsman Samuel Martires. Apart from that, wala na po akong ibang updates. Wala na. Wala nang updates, mga kababayan. Natulog na itong si Luz. Pambira talaga, mga kababayan, di ba? Wala na talaga. Again, finish na to, mga kababayan, di ba? Anong score na ang score, mga kababayan? 4-0 na ba? Dalawang witness, tatlong witness. 5-0 pala. Di ba? Pambihira. Kaya nga si BP Inday, mga kababayan, di ba, makita natin na, naku po, yung mukha niya, sobrang lively po, mga kababayan. Di ba? Di gaya nito, yung si Luis.
Tila may stress na mga kababayan, ha? Eh, ganyan kasi pag yung nasa side kayo ng alam nyo na, yun mga kababayan. Eh, si BP Sara nasa side ng katotohanan yan, panigurado. Diba? So, makikita nyo din sa kanyang panlabas na anyo mga kababayan. Diba? Kita nyo yung kanyang energy dun sa London mga kababayan na pambihira. Yung mga kapwa taga-suporta ni BP Inday ay, di ba, halos mag-aaway-aaway na po mga kababayan. Kita lang or mahawakan si BP Inday, mapicturan sa personal mga kababayan. Samantalang sila yung gustong magpa-impeach kay BP Inday. Tingnan nyo yung pagmumukha mga kababayan. Di ba? Iyan ang tinasabi ko, magre-reflect talaga mga kababayan. Di ba? Kaya hanggang dito na lang po mga kababayan. Anong latest po? Maraming salamat po sa inyong suporta. Siyempre mga kababayan, huwag nyo naman kalimutang mag-like siyempre at comment na din po kayo sa baba mga kababayan kung anong masasabi nyo dito sa kampo ni Luistro. Di ba? At yung dalawang bank manager ba ata yung isa mga kababayan? Basta dalawang bagong witness mga kababayan na tiray nagsasabi lang naman sila sa katotohanan. Di ba? Diba? Walang ginawa si BP Inday na masama doon sa kanyang pag-withdraw. Diba?